Sobrang lakas ni Leomord ngayon sa jungle role. Ang angas nga ng ultimate trick dito sa kanya. Malakas ba si Leomord ngayon? Yes. Yes. Sobrang lakas ni Leomord. Feel ko si Leomord pinakamalakas na hero ngayon sa buong MLBB. Grabe! Kung makikita nyo guys, madalas nang mapick ngayon si Leomord dito sa M7. At nababan pa nga siya ngayon. Sa video ito, i-reveal ko sa inyo ang mga tips and tricks at counters sa kanya. So bakit nga ba meta si Leomord ngayon as jungler? Nagsimula yan noong siya ay nabuff. Mabilis na siyang mag-farm dahil mas pinalakas ang damage niya sa mga jungle monster. Kaya naman napaka-effective niya sa pag-secure ng mga objectives. Idagdag mo pa ang pagkakaroon niya ng mataas na survivability dahil sa kanyang bagong passive, at kapag nag-ultimate siya, nagkakaroon siya ng 110 magic and physical defense. Kaya nakunat siya kapag nag-ulti. At kung hindi mo pa alam, sobrang bilis na rin ang cooldown ng kanyang ultimate. Sa late game nga, umaabot na lang ito ng 12 seconds. At dahil siya ay isang fighter, kayang-kaya niyang talunin ang mga assassin na jungler ngayon. Pero syempre dapat alam mo ang tamang paraan ng paggamit sa kanya. Ito ang ilan sa mga bagay na dapat mong tandaan bago ka gumamit ng Leomord. Una sa lahat, ito ang item at emblem na ginagamit ng mga pro sa kanya. Next ay settings. Dapat i-off mo itong moving pursuit. Kapag kasi hindi naka-off yan, kapag tumatakbo ka, hindi ka makakapindot ng basic attack kasi malilito-lito ang Leomord mo. Aatakihin yung malapit na kalaban. Pero pag naka-off ang moving pursuit mo, kapag hinahabol ka, pwede kang maka-basic attack sa mga jungle monster para magka-passive at magkaroon ng HP recovery nang hindi nababaliw yung Leomord mo. Kaya makakatakbo ka ng mapayapa habang nakaka-basic attack. Next ay yung skill 1 and retribution. Kapag nag-cast ka ng skill 1, pag pinindot mo yung retri mo, automatic nang magka-cast yung skill 1 mo. Magsasabay na sila kahit hindi mo napindutin yung skill 1 mo. Kaya mas madali kang makakakuha ng mga objectives. Next ay yung fast cast ng kanyang skill 1. Kapag nag-ultimate ka, may force swing ang iyong skill 1. Kumbaga may delay yung pag-cast ng skill 1 mo. Pero pag tinutok mo ito nang malapit ka sa pader, mas bibilis ang casting ng skill 1 mo. Pwede mo itong maximize kapag nagpa-farm ka lang o kaya naman nagpa-fast lord. Pagdating naman sa rotation, tandaan mo na mabilis mag-farm etong si Leo, kaya malaki ang chance na mauuna ka doon sa kalaban mo at pwede mong invadean yung farm nila. Tandaan mo, malakas si Leo sa early kaya kailangan maka-snowball ka. Ang goal mo sa Leomord ay i-outfarm mo yung kalaban. Kaya nga meta si Leomord kasi kaya niyang gawin yun, yung lumamang sa farm. Kaya kapag hindi ka nag-i-invade, kahit na lamang kayo, ay sayang lang yung paggamit mo ng Leomord. At syempre sa skill combo, alam na ng lahat to, ultimate muna, tapos skill 2 and then skill 1. Tapos pwede ka na ulit mag skill 2 and skill 1. Ang kailangan mo na lang talagang tandaan ay i-maximize ang iyong passive. Parang lapo-lapo lang yan. Kapag puno ang stock mo, gamitin mo. Sayang yung HP recovery at laki ng damage. At syempre itong bug trick kay Leomord. May iba ang direksyon ng ultimate mo. Akala ng kalaban mo, dito manggagaling yung kabayo, yun pala ay sa kabila. At dahil nabuff din yung bilis ng iyong kabayo, mahirap na itong ilagan ngayon. So paano nga ba ito ginagawa? So simple lang naman ito, basic attack, tapos pindutin mong mabilis yung iyong dash kung saan gusto mo lumabas yung animation. Tapos tutok mo yung ultimate kung saan mo gustong dumaan talaga yung kabayo. At ayun, dapat lang talaga fast hands ka. So ito nga pala yung handcam. So hindi naman to sobrang importante, maangas lang talaga kapag nagawa mo. At magugulat din talaga yung mga kalaban. So sino nga ba yung mga hero na magandang ipangtapat mo kay Leomord? Umpisahan muna natin sa mga explainer. Para sa akin, ang hard counter dito kay Leomord ay etong si Glue. Kapag kasi nakasanib sa'yo si Glue, may slow ka at maka-crowd control. Kaya wala kang magagawa sa clash. Tapos yung duration ng ultimate ni Glue ay kasing tagal ng duration ng ultimate ni Leomord. Kaya kung hindi ka man ma-takedown ni Glue, wala ka ng ulti bago pa siya makababa. Next natin, hindi hard counter pero kayang tumapat ay etong si Lapu-Lapu. Malakas kasi si Leomord sa early to mid game. Tapos si Lapu-Lapu, malakas din sa early kaya mahihirapan si Leo. Sa mga jungler naman tayo, dahil lamang si Leomord sa mga assassin, isa sa mga option mo ay etong si Fredrin. Dahil sa chain crowd control ni Fredrin, mahihirapan makagalaw si Leomord. Isa pang pwedeng mong option ay etong si Guinevere. Madali lang patamaan ng second skill etong si Leomord kasi masyadong predictable ang kanyang movement. At since lumalapit lagi etong si Leomord, kaya niyang pastakan at i-burst down si Leo. Sa mid lane naman, ang maganda
maganda mong gamitin kapag may Leomord kang kalaban ay yung mga hero na hindi madaling hulihin at nakakatake habang tumatakbo. Una na dyan ay etong Shushin. Bukod sa crowd control na kaya niyang ibigay, mahirapan din sila yung habulin siya. Next natin ay etong si Kimi. Gamit ang kanyang skill 1, kaya niyang takasan si Leo. Dagdag mo pa na mayroong crowd control din si Kimi, kaya mahihirapan si Leo na habulin siya. Sa mga rumor naman tayo, unang-una na dyan ay etong si Hilda. Ultimate dependent etong si Leomord. At kapag na-invadan ka ni Hilda, good luck na lang talaga sa'yo. Kung baga, pipigilan mong makasnowball etong si Leo. Dagdag mo pa yung physical death reduction na kaya niyang ibigay. Next ay etong si Badang. Bagamat konti na lang ang gumagamit sa kanya, magiging effective pa rin si Badang pang counter dito kay Leomord. No need explanation. Kapag na-crowd control ka ni Badang, mababad trip ka talaga. Sa mga gold lane naman tayo, una na dyan si Harith. Masyadong mataas ang sustainability ni Harith ngayon kasi nag-i-stack up na yung kanyang shield. Plus, masyado siyang mabilis at may slow kaya mahirapan etong si Leo. Next, etong si Carry. Pag late game na, tatayuan ka na lang ni Carry, wala ka na magagawa, hindi mo na kayang i-take down yan. So yun, overall, malakas talaga si Leomord. Pero syempre, depende pa rin yan sa gumagamit at kailangan mo pa rin talagang practicein. Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.